Ang duda na malaki ang pakinabang ng chlorine. Taong 1774 nang nadiskubre ang chlorine sa bansang Sweden sa tulong ng Swedish chemist na si Carl Wilhelm Scheele. At mula noon, marami na itong naging pakinabang. Katunayan, ginagamit rin ang chlorine upang maging ligtas ang ating inuming tubig. At ngayong summer, napapanatili rin ang kalinisan ng mga swimming pool sa tulong nito. Pero tandaan, iba yung pag-iingat po sa paggamit ng chemical na ito dahil ang sobrang chlorine ay may kaakibat na peligro. At para malaman nga natin kung ano ang kaakibat na peligro sa paggamit ng maraming chlorine o yung sobrang chlorine, kasama po natin ngayon si Engineer Nilo Marayag, Environmental Health and Sanitation, DOH, NCR. Good morning, Engineer. So, paano natin malalaman na sobrang nga talaga ang chlorine na ginagamit? Kunyari sa isang pool, paano? Kunyari, misis lang ako, lumalakad ako, papaswimming kong anak ko. Opo, unang-una maamoy po natin through our smell, Okay. pag malakas yung dosage ng chlorine sa isang pool. At the same time, yung maapektuhan yung ating mata, ma-irritate. So kung nag-swimming na tayo, for example, tapos binubuksan natin mata sa ilalim ng tubig, masasaktan yung mata natin. Yes, pagka excessive chlorine ang nasa pool. Pero ano nga po mangyayari sa atin? Kung yan, nagsuswimming tayo, ano mangyayari pag nagsuswimming tayo sa masyadong maraming chlorine ng pool? Of course, I mean, apart from like you said na masakit sa mata, and apart from that you said na paano kung na-ingest natin to, ano mangyayari sa katawan natin? Yes, unang-una, pagka excessive yung chlorine, amount of chlorine in water, lalo-lalo na sa pool, of course, maapektuhan yung ating skin. And at the same time, pagka naka-ingest ka, pwedeng magbamit ka, magsuka. Okay. Or pagka sobra talaga, pwede kang magdumi, magka-diarrhea. Magdudumi. Naku, tas marami pa naman ngayong summer, marami magdadagsaan talaga sa mga public pools. So, Yes. ano ba ang mga kailangan intindihin ng mga misis, mga tao, mga nanay, mga anak bago sila pumasok? Meron bang protective gear na kailangan suotin para wala pag maraming chlorine, 'di ba? Ano nga ba ang responsibilidad ng mga may-ari ng mga resorts? Okay, unang-una yung may-ari ng resorts, kailangan i-maintain nila yung allowable chlorine content sa pool. Unang-una, dapat hindi siya bababa ng 0.5 parts per million available chlorine and not exceeding 1.0 parts per million. Ibig sabihin, within the standard dapat yan. Okay. At Tapos chine-check ba yan? Every hour? Yes, every hour chine-check po yan yung available chlorine sa water. So kailangan talaga pumunta kayo sa mga resorts na alam nyo yung responsable pagdating sa paggamit ng chlorine. Ngayon, ano nga ba ang kumbaga ang pagiging mas positive ng paggamit ng pool na may chlorine as opposed to, for example, freshwater pool? Yes, pag actually yung freshwater pool na sinasabi natin, meron ding chlorine yan, kailang minimal yan. Kasi alam po natin yung chlorine yan po yung antibacterial, disinfectant. Oo. So mas konti lang siya, pero meron pa rin. Meron pa rin. Minimal, pinaka-minimal lang. Is there such a thing as a pool na walang chlorine at all? Meron ba nag-i-exist na ganon? O beach lang talaga? Sa beach lang at saka yung mga free-flowing water lang. Okay. So depende na sa inyo kung anong pipiliin yung pupuntahan. Yes, kasi alam natin yung pool talagang nasa parang reservoir siya confined water. So kailangan meron antibacterial. Pero kailangan nga po talaga ng chlorine. Depende na lang sa paggamit. The excess use of it is bad. Tulad ng everything in life naman, kung masyadong marami, kung inaabuso, masama, di ba? Yes. Maraming salamat, Engineer. Thank you so much. Ngayon po, lipat tayo kina Tony Pet, Monica, at syempre kay Bubay. Thank you po, Teacher Lynn. Ang dami ko natutunan ngayon. Very nice, Lynn. Alam mo na, fresh water versus chlorine, di ba? Water may chlorine, di ba? Yes. Alright, choose. Okay, so, eto na. Ang pinanggalingan ni Lynn ay isang bahagi lamang ng itong 2.5 na hektaryang garden resort na aming kinalalagyan. At ito raw ay may pinagmamalaking wave pool! Basta talaga, friend? At ito na wave pool na ito ay 1,200 square feet, guys. Correct. At ito ang lalim 3 to 4 feet at mas lumalalim daw kapag ito ay tumataas yung alon. Correct. Alam mo, actually, ito
itong wave pool na to ginawa sa mga bagets kasi nga mababaw lang, no? Pero tulad ng sinabi mo dahil nga ito ay lumalalim dahil sa wave pool, kailangan may inflatable tayo para tayo ay safe. Tulad ng akin. Kaya naman siguro doon ay angkop sa edad at laki ang gamit na inflatable. Kagaya namin, 20 years old pa lang kami, kaya angkop na angkop ito sa amin. Kaya to defend mo. Ang big mo lang kasya dyan. Yes, pero namin balik mo tayo sa studio! Abangan si Regine mamaya!